Bakit may mga nagsasabing hindi kailanman lalagpas ng $10 itong si XRP? Sa mundo ng crypto, palaging may mga opinyon na tila absolute na katotohanan ang dating. At sa isang pinakakaraniwan ay ang paniniwalang hindi raw kayang lumagpas ng $10 sa XRP. Ngunit ayon po sa isang kilalang crypto expert na si Jesse, mula po siya sa Apex Crypto Insights, ang ganitong pananaw ay malinaw na sinyalis ng kakulangan sa masusing research. Bilang isang crypto enthusiast, mahalagang tanungin natin kung saan ba talaga nanggagaling ang ganitong limitasyon sa isip ng mga tao. Madalas ito po ay nakabase lamang sa kasalukuyang presyo at saka historical performance. Ngunit sa fundamental analysis, hindi sapat ang tumingin lamang po sa chart. Kailangan ding unawain ang role na XRP sa global financial infrastructure. Dahil dito, posibleng magmula ang tunay na kanyang value sa hinaharap. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. At ayan, ano nga ba ang pangunahing argumento ni Jesse laban sa $10 limit narrative? Ayan po, diretsahan po ang naging pahayag rito ni Jesse. At ayon sa kanya, ang mga nagsasabing imposible ang mas mataas na presyo ay hindi po tumitingin sa transaction volumes ng mga malalaking financial institutions. Binibigyang diin po niya na si XRP ay hindi po dinesenyo bilang simpleng speculative asset lamang. Ang tunay po na layunin niya ay maging settlement asset para sa high volume institutional flows. Kapag tiningnan mo ang ganitong gamit, makikita mo na mali ang ikumpara siya agad kay Bitcoin. Si Bitcoin ay mas nakilala bilang store of value, habang si XRP naman ay parang financial worker na araw-araw may hinahawakang mabibigat na transaction. Kapag mali po ang framework mo, mali rin ang conclusion mo tungkol sa presyo. Ngayon ay bakit hindi raw patas ang palaging pagkumpara kay XRP at saka Bitcoin? Ayan. Isa po sa pinakamalaking punto ni Jesse ay ang maling pag-asa sa market capitalization comparison. Madalas sabihan ng mga critics na kung sa XRP ay aabot ng $10, lalampas daw ito sa market cap ni Bitcoin. Ngunit dito po pumapasok ang mas malalim na analysis. Si Bitcoin ay umabot po sa $1 trillion valuation kahit limitado ang kanyang gamit sa traditional finance. Samantalang si XRP ay nakaposisyon para suportahan ang real-time settlement ng mga bangko at saka institutions. Hindi po pareho ang kanilang trabaho sa ecosystem. Parang ikinumpara mo ang ginto sa isang global payment rail. Magkaiba po ang logic ng value creation at kapag hindi mo ito naintindihan, natural lang na mali ang magiging projection mo. Ngayon ay paano po ginamit ang Bank of England bilang halimbawa sa argumentong ito? Yan, isa po sa pinakamalakas na halimbawa na binanggit ni Jesse ay ang Bank of England na isang kilalang Ripple partner. Ayon po sa kanya, ang bangkong ito ay nagpa-process ng mas maraming transaction volume sa loob lamang ng isang araw kaysa sa buong taong volume ni Bitcoin. Isipin mo iyon, isang araw laban sa isang taon. Dito makikita kung gaano po kalaki ang scale ng financial systems na posibleng paglingkuran ni XRP. Hindi po siya ginawa para sa retail transfers lamang. Siya ay idinisenyo para sa institutional grade settlement. Kapag si XRP ay naging tulay ng ganitong kalaking volume, natural na magkakaroon ng pressure sa kanyang valuation. Ano naman po ang epekto kung mas maraming central banks ang gagamit kay XRP? Hindi lang tumigil si Jesse sa isang bangko. Pinalawak po niya ang usapan sa global scale. Sa buong mundo, may humigit kumulang 170 hanggang 180 central banks. Kahit maliit na porsyento lamang sa mga ito ang gumamit ng Ripple Network at saka XRP settlement, napakalaki na agad ng transaction volume.
Ang ganito pong klase ng activity ay hindi pa natin nakikita sa kasalukuyang crypto market. Kaya kapag sinasabi ng iba na imposible ang mas mataas na presyo, para bang binabaliwala nila ang sheer scale ng global finance. Sa ganitong pananaw, ang $10 ay hindi na mukhang sukdulan kundi posibleng simula pa lamang. Paano naman po sinagot ni Jesse ang mga nagsasabing scam coin o walang adoption sa XRP? Sa kanyang video, malinaw na tinanggihan ni Jesse ang paratang na sa XRP ay walang real-world use. Ayon sa kanya, ang ganitong level ay produkto ng mababaw na pagtingin sa adoption. Nilinaw din niya na hindi ito atake kay Bitcoin. Ang problema raw ay kapag ang market cap lang ang tinitignan at hindi ang utility. Sa XRP po ay naka-align sa pangangailangan ng mga institutions na may milyong-milyon hanggang bilyong-bilyong dolyar na settlement araw-araw. Kapag ganito po ang use case, ibang valuation model ang dapat gamitin. Hindi po ito hype-driven, kundi infrastructure-driven value. Ngayon ay bakit may mga long-term observers na nananatiling skeptical kay XRP? Sa kabilang panig ng usapan ay may mga tulad ni Euler na matagal nang nagmamasid kay XRP. Ang kanyang frustration ay nag-ugat pa noong 2018 kung kailan mataas po ang inaasahan ng marami. Hanggang ngayon, kahit may regulatory clarity na, nananatiling mababa sa XRP kumpara sa kanyang all-time high. Para po sa kanya, parang may suppression at paulit-ulit na unmet expectations. Ang adoption na palaging binabanggit ay hindi pa raw nakikita sa sustained price appreciation. Ito ang karaniwang pananaw ng mga trader na mas nakafocus sa historical price action kaysa sa future utility. At bilang panghuli ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Bilang isang crypto enthusiast, nakikita ko na ang debate tungkol sa $10 XRP ay hindi po simpleng bullish o bearish argument. Isa itong banggaan ng dalawang magkaibang pananaw. Ang isa ay nakatingin po sa future institutional utility at ang isa ay nakaangkla sa nakaraang galaw ng presyo. Pareho po silang may punto. Ngunit kung tatanungin mo ako, ang market ay palaging nauuna sa adoption bago ito tuluyang makita sa charts. Kung mag-materialize ang large-scale settlement use, maaari pong magbago ang buong valuation framework ng XRP. Kaya imbis na tanungin kung kaya ba niyang lampasan ang $10, mas tamang itanong kung kailan at sa anong kondisyon ito mangyayari. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.